Ang komunismo ay bigo at mananatiling bigo. Ang sistemang komunista ay kabaliktaran ng sistemang Amerikano at ang sistemang komunista ay hindi kailanman gumana. Hindi lumaban ang ating mandirigma laban sa komunismo sa iba't ibang digmaan para lang bumalik muli ang banta na yon. Tama ba? Sa Amerika, hindi natin papayagan yon. Idineklara niya ang tagumpay laban sa Iran, tinawag ang ekonomiya ng Amerika na pinakamalakas sa mundo, at marami rin siyang sinabi tungkol sa komunismo na ibinintang pa niya sa mga demokratiko. Nagbigay si Donald Trump ng talumpati habang may makasaysayang paputok sa Washington. Kamakailan, ipinagdiwang sa Amerika ang ika-250 anibersaryo ng kanilang kalayaan. Lumabas na si Donald Trump sa entablado matapos ang matagal na delay dahil sa bagyo at matinding init. Mahaba ang talumpate nang hako si Donald Trump ng pinakadakilang palabas at hinikayat ang mga tao na dumalo para makita ang paborito nilang presidente. Hindi ito isang tradisyonal o nagkakaisang talumpate para sa Araw ng Kalayaan gaya ng ginagawa noon ni Gerald Ford o Ronald Reagan. Isa itong talumpating pangkampanya, may istilong tagumpay at sa ilang bahagi ay madilim at politikal ang talumpate. Sa episode na ito, susuriin natin ang talumpati ni Donald Trump ng salita sa salita kung ano talaga ang mahalaga rito at kung paano ang bawat malakas na pahayag ay konektado sa kanyang totoong pamumulitika. Dahil sinabi ni Trump halimbawa na ayon sa kanya, binura natin ang Iran, mas mayaman at mas ligtas tayo kaysa dati, dumating na ang bukang liwayway ng gintong panahon at iba pa. Ngunit sa kabila ng magagandang salita, nakatago ang isang bansang watak-watak, may na ang kasunduan ng mga tagahanga at ayon sa mga historiador, pinakamalalim ang hidwaang panloob mula digmaang sibil. Para maintindihan, ayon sa Financial Times at sa pinakabagong mga survey, 58% ng mga Amerikano ang naniniwala na hindi sulit ang gastos ng bigmaan ng US laban sa Iran. Ang pangalan ko ay Alexi Pecci. Tara, pag-usapan natin kung paano ipinagdiwang ng Amerika ang ika-250 anibersaryo ng Proklamasyon ng Kalayaan pero sa konteksto ng kung ano at tungkol saan nga ba talaga ang sinabi ni Donald Trump. Bago magsimula, paki-subscribe sa channel, i-like ang episode at mag-iwan ng komento sa video na ito. Mga tao sa loob ng 250 taon, ang Estados Unidos ng Amerika ang naging pag-asa, pangako, liwanag at kaluwalhatian sa lahat ng mga bansa sa mundo. Sinusubukan tayong tularan sa buong mundo pero walang makakagaya sa atin. At sa tulong ng Diyos, mananatili tayong ganito o mas hihigit pa. Kaya, ipinagdiwang ng Amerika ang ika-250 anibersaryo ng kanilang sariling kasarinlan. Bongga ang selebrasyon nila, may malaking fireworks at matinding talumpati ni Donald Trump. Hindi ako gagawa ng ulat. Gusto ko lang talakayin ang talumpati ni Donald Trump at ihambing sa realidad. Ang diwa ng talumpati ng Amerikanong presidente ay na hindi tumatanda ang Amerika at nagsisimula pa lang ito at narinig ang matitinding pangako at sisipi ako. Sa 250 taon, maaring tayo ang pinakamatandang konstitusyonal na republika sa mundo pero nagsisimula pa lang ang ating bansa dahil ang pinakamaganda ay nasa hinaharap pa. Ito ay simula pa lamang ng gintong panahon ng Amerika. Sa ika-250 taon na ito, ipinapahayag natin tulad ng ipinahayag nila 2.5 siglo na ang nakalipas. Para sa bansa, sa ating mga anak at sa layunin ng kalayaan. Itataas natin ang bansa sa mga bagong antas, mga antas na wala pa noon. Gagawin natin itong mas malaki, mas maganda, mas malakas at mamahalin pa natin ito ng higit pa. Nakaka-interes sabi nila, suriin kung ano talaga ang ibig sabihin ni Donald Trump kapag sinabing lalaki ang Amerika. Pahiwatig ba ito ng pagsakop ng bagong teritoryo? Ang linyang tungkol sa gintong panahon ng Amerika ay matagal nang ginagamit ni Donald Trump nung ikalawang termino niya bilang presidente. Paulit-ulit niyang binanggit sa talumpati ang hindi pa nararanasang kasaganaan. Heto ang CP. At ngayon, ang ating bansa ay mas malakas, mas malaya, mas mayaman, mas ligtas at mas higit na ipinagmamalaki kaysa dati. Dagdag pa niya ang ilang mga usaping pang-ekonomiya. Ang ating stock market ay pinakamalakas sa kasaysayan. Mayroon tayong $11.2 trilyong na ini-invest sa ating bansa na 6 na beses na mas malaki kaysa dati.
Mas marami tayong ginagawang mga pabrika sa Amerika kaysa dati at mas maraming tao ang nagtatrabaho ngayon sa Estados Unidos kaysa sa kahit anong panahon sa ating bansa. Paano ito naugnay sa realidad? Karaniwan, ang mga sinasabi ni Trump tungkol sa ekonomiya ay maganda lang sa panlabas. Sa likod ng harapang yon, naroon ang tunay niyang mga pulisya, isang agresibong digmaang taripa. Ito ay mga kasunduang pangkalakalan na konektado sa isyu ng pambansang seguridad. Ngayon, ginagamit ng Estados Unidos ang proteksyunismo at digmaang pangkalakalan para sa sariling kasaganaan. Walang mabuti o masama rito, tinutukoy lang natin ang katotohanan. Pero masasabi ko na ang talumpati ni Donald Trump ay parang pangkampanya dahil ilang araw na niyang inuulit ang issue ng mga demokrata ay parang mga komunista. Madalas niyang banggitin ang komunismo, si Karl Marx at iba pa sa halos lahat ng talumpati niya nitong mga nakaraang araw o linggo. At heto, kamakailan lang sa tapat ng bundok Rushmore, noong ika-3 ng Hulyo sinabi niya, at ito ang CP. Ang komunismo ay isang nakamamatay na banta sa kalayaan ng Amerika. Ito ang pinakamalaking banta sa ating bansa. Kasama rito ang unang at ikalawang digmaang pandaigdig Pearl Harbor at Setyembre 11. Sa prinsipyo, hindi mo siya masisisi kung wala ang konteksto ng sinabi niya. Hindi pa rin nagtapos si Trump, tinawag niyang kalaban ng konstitusyon ang komunismo, kalaban ng ika-4 ng Hulyo, 1776 at diretsang iniugnay ito sa imigrasyon. Narito ang kanyang sinabi. Sa kasalukuyan, muling nabubuhay ang banta ng komunismo sa ating bansa, kabilang na mula sa mga bagong dating sa ating bansa na may dalang mga ideya na lubos na salungat sa ating paraan ng pamumuhay. Gusto nating pigilan agad ang ganitong banta, bago pa man ito magsimula. Para itong cancer, kailangan itong tanggalin at tanggalin agad. Ang punto dito ay nitong mga nakaraang linggo, ginagamit ni Donald Trump ang salitang komunista bilang tatak sa maraming demokratang tumatakbo sa Kongreso ngayong Nobyembre. Isa itong klasikong laro ng mga political strategist. Isang karaniwang taktika ito, lagyan ng tatak ang iba, gaya ng pagtawag sa mga demokratang komunista, tapos sabihing laban kami sa komunismo, kaya't laban kami sa mga demokratiko. At pagkatapos ay ikukwento na kung gaano kasama ang komunismo, ibig sabihin, hindi na nila ipapaliwanag ng detalyado kung ano ang masama sa mga demokratiko, kung ano ang maling ginawa ng mga demokratiko at iba pa. Nawala na sa usapan ang mga demokratiko na ilagay mo na ang tatap tapos ikwento mo kung gaano kasama ang komunismo. Siyempre, hindi naman ko kontrahin ng matinong tao. Ang matinong tao ay magsasabi, oo, masama ang komunismo, paano mo ito susuportahan? Pero tanong, ang demokratiko ba ay pareho ng komunista? Itong formula na ito, aksyon ba talaga ito? Pwede namang pagtalunan yan kahit papaano? At sa kabuuan, heto na ang ika-4 ng Hulyo. Pero naging kampanya na rin ito sa eleksyon, hindi lang mula kay Trump. Sa talumpati noong Hulyo 4, tumugon ang alkalde ng New York na si Zohran Mamdani sa mga pahayag ni Trump tungkol sa mga imigrante kahit hindi niya binanggit ang pangalan nito. Narito ang sipe. Mula henerasyon hanggang henerasyon, palagi nilang sinasabi sa atin na kapag nagpapadala ang mundo ng mga tao sa ating mga baybayin, hindi nila ipinapadala ang pinakamahuhusay. Ang mga ideal na pinantayuan ng ating bansa ay sapat na matatag upang malampasan ang kahit anong autoritaryanong pamahalaan. Ngunit mangyayari lamang ito kung patuloy nating pagsisikapan ang mga ito. Bahagi ng talumpati ni Donald Trump ukol sa panlabas na politika ay tila himno ng lakas. Iniugnay niya direkta ang anibersaryo sa kamakailang operasyong militar. Aniya, itinayo natin muli ang hukbong sandatahan sa unang termino ko bilang Pangulo. Tingnan ninyo ang Venezuela, tingnan ninyo ang Iran. Dinurog natin sila, dinurog natin ang kanilang hukbo. Tungkol naman sa Iran, sinabi ni Trump at ito ang kanyang sinabi. Tulad ng ating kamakailang tagumpay, nang palubugin natin ang buong hukbong dagat ni Iran, 159 na barko ang napalubog natin, lahat sa isang iglap. Tayo ang may pinakamalakas na hukbo sa mundo, Amerika, bansa ng mga nagwawagi at ngayon ay muling nananalo. Alam nyo, lubos kong nauunawaan na sa araw ng kalayaan ng Estados Unidos, talagang nararapat lang na magtalumpate ng ganitong mga makabayan, mapagtagumpay at iba pa at iba pa. Sa totoo lang, malinaw naman ang lahat, ganito talaga ang atmosfera. Pero dapat din nating aminin na ang digmaan laban sa Iran na nagsimula noong ika-28 ng Pebrero taong 26 sa panahon ng pagdiriwang sa ika-4 ng Hulyo ay hindi pa matagumpay na natatapos.
Mahirap talagang ideklara na tapos na ang digmaan na yon bilang tagumpay ng Estados Unidos dahil ang digmaan na yon ay nakasalalay lang sa marupok na tigil putukan at nakasalalay sa isang memorandum ng pagkakaunawaan na paminsan-minsan ay parang bibigay na. Paalala lang, 1 linggo na ang nakalipas mula nang nagkaroon ng palitan ng atake sa kipot ng Hormuz. Maging ang intelihensya ng Estados Unidos ay nagdududa sa Teheran at nagbabala kay Trump na hindi tutuparin ng Teheran ang kasunduan, pinapatagal lang nila ang oras. Tinataya ng mga analytical center na mas kapaki-pakinabang ang kasunduan para sa Iran kaysa Amerika. Pag-alis ng mga parusa, pag-access sa mga naka-freeze na asset at pagpapanatili ng uranium. Nagsadawa rin ang Financial Times ng survey sa mga Amerikano kamakailan na nakakagulat. 58% ng mga botante ang nagsabi na ang kampanyang ito laban sa Iran ay hindi sulit sa mga ginastos. 44% ng mga Amerikano ang naniniwala na ang digmaan ay nag-iwan sa Estados Unidos sa mas mahina na posisyon laban sa Iran. Samantalang kabaliktaran naman ang opinyon ng 31% ng mga Amerikano na naniniwalang pinalakas ng sigalot ang posisyon ng Washington. Mas mababa sa 1/3 ng mga Amerikano ang naniniwalang nagwagi ang Amerika sa digmaang ito. Pagdating sa mga diplomatikong pagsisikap, 66% ng mga Amerikano ang nagsabi na ang memorandum ng pagkakaunawaan sa Iran ay halos walang magiging epekto sa katatagan sa gitnang silangan o kabaligtaran ay magpapalala pa ng kawalang katatagan at magpapataas ng posibilidad ng panibagong sigalot. Kaya naman, parang nakakahiya namang tawagin itong tagumpay. Sa ganitong sitwasyon, 36% lang ng botante ang sumasang-ayon sa trabaho ni Donald Trump bilang presidente. At ito ang isa sa pinaka-political na bahagi ng talumpate nang isinama ni Trump sa pagdiriwang ang isang partikular na panukalang batas tungkol sa halalan. Wala naman itong kinalaman dito, pero gaya ng sabi ko, ito ay talumpating pangkampanya. Heto ang CP mula kay Trump. Bumalik na ang Amerika at nais naming panatilihing dakila ito sa pagpasa ng Save America Act na nangangahulugan na lahat ng botante ay kailangang magpakita ng pagkakakilanlan, lahat ng botante ay kailangang magbigay ng maliit na bagay na tinatawag na katibayan ng pagkamamamayan. Walang pagboto sa koreo maliban kung may sakit, kapansanan, nasa serbisyo militar o nagbibiyahe. At hindi na magkakaroon ng pandaraya sa halalan. Napakasimple lang. O gaya ng nakikita ninyo, halalan na naman ang usapan. Ginamit ulit ni Trump ang talumpati niya para mangampanya. Sinabi niya na maaring matalo ang mga Republikano kung papayagan lang nating matalo tayo sa midterm elections nang hindi inaalis ang Senate filibuster at hindi ipinapasa ang Save America Act. Muli, ito ay talumpati sa araw na ika-250 anibersaryo ng pagdedeklara ng kalayaan ng Estados Unidos ng Amerika na dapat sana ay nagkakaisa ang lahat ng Amerikano. Pero hindi ganoon ang nangyari. Sabi ni Trump, may halalan tayo, kaya ginagamit ko ang talumpating ito para mangampanya. Ibig sabihin, ginagamit ng Pangulo ang entablado ng pambansang anibersaryo para itulak ang kanyang legislative package para sa eleksyon na naglilimita sa pagboto sa pamamagitan ng koreo at nagpapakilala ng mga bagong kinakailangan sa batas. Pakete na naglilimita sa pagboto sa pamamagitan ng koreo at nagpapakilala ng mga bagong kinakailangan para sa pagkakakilanlan. At sa huli, nagbigay pa si Trump ng isa pang pahayag na pangpatakaran tungkol sa kabisera ng Estados Unidos ng Amerika, CP. Ang ating kabisera ngayon ay ligtas, kumikislap at muling maganda. Ligtas na ulit ito. Mula sa isang napakadelikadong lugar 2 taon nang nakalipas, ito ay naging isa sa mga pinakaligtas na lungsod sa bansa. Dito, gaya ng alam ninyo, tungkol na naman ito sa eleksyon. Sa likod ng linyang ito, naroon ang buong pulisya niya sa mga lungsod at estado. At si Trump ay pilit na sinusubukang bawasan ang pondo ng tinatawag na mga asul na estado at lungsod kung saan ang mga demokratiko ang namumuno halos sa lahat ng panloob na aspeto. Kalusugan, pabahay, kahandaan sa sakuna at iba pa kung di nila tatanggapin, sa halip ang pulang ibig sabihin ay republikano na pulisiya sa imigrasyon at iba pang issue. At ginawa pa nga ito ni Trump pero pinatigil ng mga korte ang mga desisyong iyon. Ulitin ko, kung hindi nyo naintindihan, yung mga estado at lungsod na pinamumunuan ng mga demokratiko, sinadya ni Trump na bawasan ang kanilang pondo, kinansela ang pondo para lalong lumala ang sitwasyon doon. Para pagkatapos ay masabi niya, tingnan ninyo, doon sa mga lugar na pinamumunuan ng mga republikano, maganda ang kalagayan, kung mga demokratiko naman, masama.
Linawin natin ang background kung saan sinabi ito dahil dito nagkakaroon ng espesyal na kahulugan ang mga salita ni Trump. Una, sinalubong ng Amerika ang anibersaryo nito na hati at nag-aalinlangan at hindi lang ito opinyon ko. Ayon sa isang survey ng AP-APN-ORG noong Abril, mga 4 lang sa bawat 10 na mga nasa hustong gulang na Amerikano ang nakaramdam ng pagmamalaki para sa ika-250 anibersaryo ng bansa at mga 3 lang sa bawat 10 ang nakaramdam ng inspirasyon. Ito, gaya ng naintindihan ninyo, ay hindi larawan ng pangkalahatang kasiyahan, hindi tulad ng ipininta ni Trump sa entablado. Pangalawa, literal na nasira ang selebrasyon dahil sa sama ng panahon. Dahil sa matinding init at bagyo, nakansela ang mga parada sa Washington at Philadelphia. Siya nga pala, bakit may parada pa sa Philadelphia? Dahil ito ang mismong lungsod kung saan nilagdaan ang Deklarasyon ng Kalayaan noong 1776. Plano sanang magkaroon ng parada sa Washington at Philadelphia, pero parehong nakansela dahil sa masamang panahon. Sa parehong anibersaryo, magkaiba rin ang mga tinig na narinig. Ang unang Amerikano sa trono ng Papa, si Leo XIV, habang kinatanggap ang medalya ng kalayaan, binanggit niya ang mga pangunahing ideal ng Amerika. Isang sipi, isang gawain na hindi patapos at kailangang ingatan ng bawat henerasyon na binibigyang diin ang kahalagahan ng dignidad ng tao. Sa konteksto ng kanyang naunang pahayag tungkol sa kalagayan ng mga migrante, sa totoo lang, si Papa Leo at si Trump ay nasa hayagang alitan. Pang-apat, lalo pang hinati ni Trump ang lipunan dahil sa kanyang mga pardon. Kabilang sa mga bisita ng pagdiriwang, halimbawa, ay si Glenn Brooks, isang kalahok sa pagsalakay sa Kapitolyo noong Enero 6, 2021 na pinatawad ni Trump. Gusto ko lang banggitin na si Brooks ay isang tao na hinatulan ng korte dahil sa pag-atake sa mismong simbolo ng demokrasya ng Amerika, sa Kongreso ng Estados Unidos ng Amerika. Pinatawad siya ni Trump at pinaupo pa sa isang pwesto ng karangalan noong pagdiriwang ng mismong araw ng kalayaan ng Estados Unidos ng Amerika. Isulat ang opinyon at konklusyon ninyo tungkol sa ika-250 anibersaryo ng kalayaan ng Estados Unidos at talumpati ni Donald Trump sa mga komento sa episode na ito. Doon pwede tayong magdiskusyon, magkaroon ng sarili nating pag-uusap o mag-usap-usap tungkol sa paksang ito. Mag-subscribe sa channel, i-like ang episode na ito at pindutin ang kampanilya para makatanggap ng abiso tungkol sa mga bagong episode. Ingat at paalam sa lahat!